Pinuntahan natin ang isang bahay na hitik sa kwento ng kasaysayan. Ang may-ari nito ay ang unang pag-ibig ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Bukod pa dito, pinasikat ng Channel 7 ang nasabing bahay sa kanilang ginawang teleseryeng Ang Pulang Araw. Bago nga natin puntahan ang Casa de Segunda dito nga rin sa Lipa City, ay dumaan muna tayo sa Kape de Lipa para matikman natin ang kanilang ipinagmamalaking kaping barako sapagkat ang Lipa ay unang nakilala bilang producer ng kape noon pang 1740s, panahon pa ng mga Kastila. Kaya kapag ka sinabing kaping barako, dito yan sa Lipa, Batangas, at dito rin nga nakilala ang kanilang bayan. Tikman natin ang tinaguriang kaping barako na kanilang ipinagmamalaki. Wow! Sarap. Ito ang Metropolitan Cathedral ng San Sebastian Church, kilala bilang Lipa Cathedral. Nawasak ito noong 1754 sa pagsabog ng Taal Volcano at muling iniayos noong 1865 hanggang 1894 at noong 1944 ang simbahan ay muling nawasak sa panahon ng pananakop ng Hapon. Muling isinaayos at natapos noong December 14, 1957. Sa pagkakataong ito ay pupuntahan na nga natin ang isang ancestral house na kilala bilang sa tawag na Casa de Segunda at mas nakilala ang bahay dahil dito nga nag-shooting ang naging sikat na teleserye ng Channel 7, Ang Pulang Araw, na pinagbibidahan ni E.P. Quezon at Dennis Trillo. Mga Kamindurayon TV, andito nga tayo sa Lipa City at pinuntahan natin ang isang ancestral house na Casa de Segunda na kung saan dito nga nag-shooting Ang Pulang Araw. Ang bahay ay matatagpuan sa 198 Rizal Street, Lipa City, Batangas na natayo pa noong 1860s. Subukan natin mag-doorbell para makapasok tayo sa loob. Ito yung pinakang doorbell nila na kailangan nating mag-bell bago tayo makapasok sa loob. Ito nga pala si Ma'am, ang katiwala ng bahay, at siya rin yung magsisilbi na ating guide para malaman natin ang history ng bahay at iba pa sa loob. Good afternoon, Ma'am. Good afternoon din po. Ang may-ari po ngayon, noong unang panahon, ang may-ari po dito is si Segunda Katigbak at si Manuel Bus. Ito po ang kanilang naging bahay ng sila pakasal na. Ito pong bahay ay 90% original, 145 years old na house. One of the house which is not burned during the Second World War. Yun. Pero hindi siya napinsala nung pangalawang digmaan? Hindi po. Although meron po siyang, kasi po ay nung unang panahon nga po, yumaman ang Lipa gawa ng kaping barako. Palaki na sila ng bahay. Sa sobrang lalaki ng bahay dito, kasi ang yaman nga ng Tagalipa, nagustuhan ng Hapon na tumira dito. Gusto ng Hapon ng malalaking bahay, ayaw umalis ang Hapon. Ang ginawa po ng US, bombahin ng Lipa. Nasunog ang buong Lipa, 5 lang yung nakasurvive na bahay. Ito lang yung open sa public. 90% original kasi nawala yung 10%. Kasi yung pagkabomba. Nawala yung 10%, nawala yung CR at saka kusina. Pero yung structure ng bahay, ito pa rin po. Anong role naman ng Hapon? Tumira dito yung Hapon? Kasi ang mga Hapon, nagustuhan nilang tumira dito sa Lipa. Kasi gusto nila ng malalaki na. Ayaw nilang umulis. Ang ginawa nga po ng US, bombahin ang Lipa. Usually po, doon sila nakatira sa main street, yung mga Hapon. Yun po ang tinarget na bombahin ng US. Yun. Tapos, ito po lang po ang nakasurvive kasi medyo malayo-layo po ito. Pero hindi ito ginawang headquarters ng mga Hapon. So, pasok tayo dun sa Pulang Araw. Ano namang naging role ng Pulang Araw? Dito po nag-shooting ang Pulang Araw. Yung sa hit series ng GMA7. Ano po? Yes. Ito po ay naging bahay po ng Hapon ang pangalan po ng Hapon is sa scene na yun ay Tanaka.
Tapos ang asawa niya po din is si Maria Osawa. Tapos anak niya si David Licauco. Yun. Tapos that time, nakarating din po dito sila Barbie Cordesa, si Sanya Lopez, at saka po si Anchilo kasi parang inampun po siya ng pamilya. Doon sa Pulang Araw, sino talaga yung may nagmamay-ari ng bahay na ito? Yun nga pong hapon. Yung hapon? Yun, sina Maria Osawa po. So, na-occupy talaga nila yung... Lahat po ng area. Lahat ng area? Yes po. Pataas po tayo? Siguro. Ilan po yung kwarto nito sa taas? Bali yung kwarto po ay dalawa lang. Yun. Dalawa lang. Mapapansin nyo bakit dadalawang kwarto, ang laki ng bahay, ang dami ng anak. Kasi yung mga bata daw sa banig lang natutulog. Parang naglalatag lang ng... Sa banig kasama ng parents sa master's bedroom. Ano naman po? Ito po kwarto lang po. Ito po ay pinaka-opisina po. Ang tawag po dito is entresuelo. Sa Spanish po, mezzanine. Pinaka-opisina po nila ito. Ito. Opo. Talagang yung kahoy, original yes, po. pa. Talagang mga original po, sir. Original pa na... Sino yung nasa picture? Yan po si Mildus. Kapatid po ni Mildus. Kauna-unahang gobernador ng Silyo ng Batangas. So mga Kaminturahin TV, nakita pa rin natin dito yung kauna-unahang gobernador ng Batangas. Ito naman po, kapit. Siya po yan. Bata pa po. Anong bata po? Okay lang, may mic naman tayo. Ito, narong timing tayo ng pagpunta dito sa bahay na ito dahil maraming mga estudyante ang nag-shooting dahil project nga nila sa kanilang mga eskwelahan. Kaya kung maririnig natin, may mga nagtatawanan at maiingay. Kahit po yung piano, gumagana pa. Makikita pa rin natin dito sa loob ng bahay ang iba pang lumang kagamitan gaya nga nitong violin, itong sungkaan, prensa, at ito raw ito ay speaker o radyo. Hindi ko na itanong dito sa ating guide kung anong ibig sabihin ng prensa pero na-search ko sa internet, ito raw ay ginagamit na pagpaplansya ng damit, nilalagyan ng uling, pag uminit, yun na. May mga dumating na namang mga bisita at inaasikaso ng ating guide. So tayo na lang muna ang iikot dito sa itaas. Yung nakikita natin ito, yung unang kwarto ng pamilya, lahat daw ng makikita natin dito sa loob ay original pa. Maging yung mga lagayan ng damit na yan, mga table at itong higaan na to, original pa rin. Ito yung sinasabi ng ating guide na merong daanan dito sa may tabi ng kwarto palabas papunta dito sa terrace pababa na sa mismong kalakhan ng bahay. Pero bago yun, daanan muna natin itong CR nila. Ito yung sinasabi ng ating guide na nawasak noong ikalawang digmaang pandaigdig. So hindi na ito original, baka ginawa lang ito pagkatapos ng digmaan. Ito na yung pinakang exit ng bahay galing sa terrace. Baba na tayo. Mapapansin niyo yung bahay, bato sa ilalim pero kahoy sa itaas. Ito yung typical na talagang bahay sa bato. Nakapatong sa bato. Tapos may makikita tayo ditong parang fountain pero ngayon ay parang pond na lang siya. May ilang isda dito ako nakikita. Ito nga pala yung master bedroom kanina na hindi na natin pinasok dahil punong-puno ng mga estudyante. Pinabayaan na lang natin sila dahil marami silang ginagawa sa loob. Sino ma'am itong nasa larawang ito? Ito po si Segunda, first love po ni Jose Rizal. Ni Dr. Jose Rizal, yes, yung po. ating bayani. Si Segunda po sa picture is 14 years old. Si
Rizal po that time 16. Nag-aaral po siya sa Manila sa La Concordia. Yung sister po ni Rizal na si Olympia, dormate niya. Tapos yung brother niya na si Mariano, classmate ni Rizal sa Ateneo. Minsan daw po nagkaroon ng party ang lola ni Rizal, in-invite siya ni Olympia. Doon siya nakita ni Rizal, nalapot for sale po. Ito. Tapos Yes po. siya yung may-ari ng Yes po. bahay. Si Segunda po at si Manuel Luz. So mga Kamindurahin TV, ayon nga dito sa ating guide, itong si Segunda, ito daw yung first love ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya lang hindi sila nagkatuluyan dahil base nga sa kwento ay engaged na dito sa kanyang napangasawa na isa sa pinakamayaman ng Lipa. Bago nga natin tapusin ang ating vlog ay daanan muna natin yung kanilang dining table dito nga sa baba. Kung di ako nagkakamali, pang 10 ang tao ito. Bago tayo umalis ay tatanungin muna natin yung mga estudyante kung ano yung mga project na ginagawa nila dito sa Casa de Segunda. Ginagawa nyo dito project? Project Bill po, Rizal. Rizal. Buhay ni Rizal, sakto yung napili ng bill mo. Ano mga eskwela kayo? Batangas State University po. Bisyo. Alangilan po. May mga kamag-anak ako dyan sa Alangilan. Shout out sa Evangelista family. Dapat ka siya shout out? Shoutout po kay Ana Gisanda. Shoutout po kay Salia Chrysler. Shoutout po kay Mang Bagsit. Shoutout po kay Mga taga saan kayo? Taga Rosario! Rosario, Batangas. Opo. Bakit kayo nandito? Ano po? Naghanap lang po kami ng mapapag-shootingan ng Elvis. Angkop na angkop itong Casa de Segunda sa hinahanap nyo. Okay. Wala ba kayo siya shout out? Shoutout sa pamilya ko. School namin. Shoutout sa Luwansing. Teodoro M. Luwansing, College of Rosario! Yeah! Marami tayong nalamang kwento sa bahay na ito. Una, ang may-ari na si Dunya Segunda, ang unang pag-ibig ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang pangalawa, ang anak nilang si Simeon Luz, ang kauna-unahang naging gobernador ng probinsya ng Batangas, at ang iba pang mga nakita nating antik na kagamitan sa loob ng bahay. At ang huli ay dito nga nag-shooting ang pinakasikat na teleserye ng Channel 7 na Ang Pulang Araw. Mga Kamindurahin TV, tapos na nga ang ginawa nating pag-explore dito sa Casa de Segunda na kung saan ay dito nga nag-shooting ang sikat na teleserye ng Channel 7, Ang Pulang Araw. Hanggang dito lang muna at hanggang sa muli.